Hey guys, what's up? Brad Montoy Raymond here. How's everyone doing? Hope everyone is doing great. So for this video guys, I'm going to go back and speak my native language or speak Tagalog, okay? Because a lot of my countrymen saying that they cannot understand my English. Okay? So ito guys, for this video, hindi mapakita ko sa inyo. Okay, wala lang. Hindi ko alam kung bakit. Kasi marami nag-vlog. Marami nagsasabi sa akin na spring type daw. Spring type na airsoft. Okay? So ito guys. Spring type na airsoft. Alright? So ito lang ang ano ko eh. Ito lang yung spring type na airsoft ko. Okay, so this is the Modify Mod 24 SPS Airsoft Spring Type Bolt Action Rifle. Okay, so yeah, so wala siyang scope guys kasi hindi ko pa siya nagagamit sa field, no? Pero pag ginagamit ko siya, ginagamit ko lang yung rails. Meron siyang rails, tapos parang dito lang ako nag-aim. Okay, so makikita mo meron tayong ano, naka-dual camera tayo guys, high-tech tayo ngayon. Okay, so nandun yung target natin, okay? Ayan, so pakita ko sa inyo guys. Ngayon, before we get started, no, ito yung hop-up nito, no? To hop-up. Okay? Nasa lowest setting tayo, Ngayon, yung bala na ginagamit ko dito is 0.36, 0.36. Yun yung lowest. Kasi sinubukan ko ng 0.20 hanggang 0.32, medyo umaakyat sila pagdating sa dulo. Yung mga sabihin natin 0.20 talaga aakyat. Tapos yung pagdating na sa 0.32, medyo sa may dulo, yung medyo malayo, medyo aakyat siya. Tapos biglang bababa na siya. Okay? Pero dito sa ano, sa 0.36, talagang doon sa lowest setting ng hop, talagang diretso lang siya. Tapos alam ko pag dinagdagan ko siya ng isang level, in-adjust ko na isa, medyo umaakyat na siya. So ibig sabihin, talagang sensitive yung ano niya, hop up na. Kasi nga itong rifle na to, upgraded to eh. Upgraded yung loob na to. Ang FPS nito nasa using 0.20, nasa 520 FPS to eh. Tapos straight shooter to. Kaya actually nadala ko na to dati sa Batangas na nag-plinking na ako doon. Pinakita ko na sa mga teammates ko, walang scope. Tapos pinagbabaril ko yung mga target, okay? So ngayon papakita ko sa inyo, may target doon, maliit lang yun, barilin natin. Hindi ako sobrang pero matatamaan ko siya, hopefully matamaan natin, okay? Pero kasi medyo may na ako dito, parang natatansya ko na siya. So tingnan natin kung matamaan natin. Okay? So, ayun guys. So, ito yung ayun, nakita nyo, tigali. Switch natin yung mode. Saan ba yung mode? Switch mode saan ba? Ayun. Hindi marunong gumamit. Okay, so ngayon, ayun yung target, maliit. Hindi ko alam kung ano yung distance. Pwede kong lakarin. Ako ilalakarin ko, papakita ko sa inyo. So, basta malayo siya eh. So, tingnan mo na lang kung ilang steps. Okay, so ito. Okay, ayan guys. Init, pawisan ako. Okay, so ngayon, zoom natin kasi zoom. Para syempre, pag binaril natin, makikita nyo na gumagalaw o hindi. Kasi layo na eh. Ayan, pwede na siguro yan. Okay.
Sana matamaan natin, medyo hindi pa siya nakaganon, medyo tabingi pa konti, pero medyo mahangin pa nga dito eh. Pero yun kasi yung advantage kapag mabigat yung BB. Kahit pa paano, ano mo yun, pag pupunta siya doon, alam mo yun, yung buwelo niya, di ba? So mas hindi nahangin kapag mabigat yung BB. Ganun yung purpose ng mga BB weights. Kasi marami natatanong sa akin, ano yung magandang BB? Actually, yun nga, depende kasi siya kung saan mo siya gagamitin. Pag nasa labas ka, mahangin, kailangan mabigat yung BB mo para talagang diretso yung flight. Kasi kapag nasa labas ka, medyo mahangin, tapos nag 0.20 ka, konting hangin lang, makikita mo, pag gano'n na, papalit na yung bala mo, ganun siya. So pagdating sa mga sniper, yan, dyan pumapasok, kailangan, mabibigat talaga yung mga BB. Okay? Actually, pag bumili kayo ng ganitong unit, meron siyang free na BB eh. 0.46 grams yung BB na kasama sa kanya. Isang bote yun. Ano siya, parang nasa 680 pieces yun. Isang bote. Okay? So, ayan guys. Testingin na natin. So, ito yung magazine. Alright. Ayan. Wala pa naman yata ang bala to. Okay, wala pa. Game. Spring type, no? Ito yung parang tinatawag ng teke-teka. Medyo matigas kasi upgraded yung spring eh. Kaya nga umabot siya ng 500 plus 520 no? Okay, so ito. Ayan, okay. So ito, subukan natin. Oh, dito naman. Uy, konti na lang. Bumababa na siya eh. Oh, ha? Ito may, ang liit niya ha? Wala akong scope ha? Uy, konting-konti na lang. Hindi ko naman nakikita niyo eh. Ayan. Actually, medyo mabigat din kasi siya kasi nga parang medyo high quality kaya medyo nakakangalay. Medyo matagal na rin nakuha ng practice, no? So, ganun siya. Hindi siya magaan kasi minsan pagka low quality yung mga plastic na ginagamit saka low quality yung bakal, magaan eh. Ito kasi medyo mabigat. So, parang siguro same siya sa tunay na ganito na rifle. Hindi ko alam eh kung anong kung anong design eh. Okay, so ayun. Isang beses natin tinamaan, layo yata kasi. Sobrang layo. Oh! Uy! Alam mo yung bilog, nakikita mo dito yung ang layo niya ha, liit lang yung plate niya. Ano yung plate ata na yan, ano lang yan eh. 2 inches? 2 to 3 inches lang yan. Tapos nakita mo gaano kalayo, hindi ko alam kung ilang, ano ba, 20 meters? Hindi ko alam eh. At saka guys, nakalimutan ko sabihin, medyo mahangin pala dito. Okay. Kaya, ayan medyo mahangin pero mainit. Tanghali na kasi. 12:45.
lang kung nakikita niyo. Marami naman. Lakasan mo ko! Nainitan ako! Grabe! Tumutama sa ilalim ng bilog, di ba? Nandito sa'yo. So kung diretso yan, tinatamaan na natin siya. Pero kasi syempre bilog siya, so kailangan yung center talaga eh. Pwede naman tayo panlaban kay No Bridge. Kasi No Bridge may scope pa yun, di ba? Ako wala. Uy. Oo nga pala, actually mayroong isang model, si No Bridge. Nakalimutan ko na eh. No Bridge SSG 24 yata yun eh. Basta mayroong ganitong klase si No Bridge. No? Mayroong ganito. Kasi diba ito, Modify Mod 24 SPS. Mayroong ganito na itsura si No Bridge. Yung nakasulat No Bridge brand. Tapos pag binili mo siya, meron siya kasamang hard case. No? Yung No Bridge na ganito rin yun. So parang parang pinagawa siya ni No Bridge kay Modify. Tapos parang tinatakan lang ng No Bridge. Tapos nilagay lang siya sa hard case. So kung ano man yung unit, kung ano yung specs na nando doon, alam ko yun din yung specs na nando dito. So same siya. May bala ba ba? Last one! Hindi ko nga alam bakit. Pero paminsan, pag nag-shooting ako, for some unknown reason, nafe-feel ko pag may bala pa o wala na. Parang madalas hindi ko alam. Siguro nung may practical shooting na ako minsan, parang wala na akong bala. Parang natatansya mo lang, kakaputok mo. Parang gano'n. So, yan. So, sa kanya, mahirap siya kasi matigas. Kasi hinihila mo yung spring, di ba? So, pag hinihila mo, maglalak. Pag nag-lock, ito, maluwag na to. So, sana matamaan natin. Last one. Wala. Ha? Ay, wala. Nahulog yung bala. Okay. Kasi minsan, what happens is, pag isa na lang yung bala, pinapasok mo siya, tapos tumatama kasi yung bala kasi tinanggal natin eh. Tumatama siya dun sa nozzle, parang yung loading nozzle na natatanggal yung bala, nawawala. So minsan yun yung nagko-cause ng jump kapag tinatanggal yung bala. Ganun siya paminsan. So bihira naman, pero yun yung nangyayari sa kanya. Kasi kapag tinatamaan, lumalabas yung bala. Okay? So, yun guys, yun yung dahilan kung bakit wala. Ito, guys, this is my personal unit, no? So, yun yung dahilan kung bakit wala pa rin akong scope dito. Kasi nga, wala rin naman ako malaking space. Hindi naman ako teka, lipat natin. Teka, paano ba ito? Wala rin akong space. Tapos hindi rin ako nag-war game. So nangyari, syempre pag medyo close range, natatansya ko naman yung iron sight. So nakakapag-blink ako pag kunyari sa loob lang ng indoor, nakakapag-blink ako eh, nagagamit ko naman siya. Pag dito, nilalapitan ko lang. Ganun. Actually ngayon first time ko lang na bumaril ng ganyan kalayo. Okay. So before, pumunta akong Batangas, diba nagpa-practical, merong airsoft practical shooting range. So ginagawa ko, ginagamit ko ito, binabaril ko yung target, parang gano'n. So hindi siya ganyan kalayo, siguro mga 10 meters na siguro. Tapos nababaril ko rin naman. Eh sa airsoft practical shooting kasi, yung mga target namin, mga nasa 4 inches kasi yun. So mas malaki. So mas mabilis siyang barilin. Okay? So, may sasabihin ako, actually may nakalimutan ako. Ano pa ako sasabihin regarding this? Wait lang, tingnan ko lang kung matanda ako. Alam ko na. Nung pumunta ako ng Batangas,
dati, doon sa isang range, is parang ano siya, isang private property na naglalaro kami doon. Ano siya, malawak yung field. Meron isang part, pag diniretso mo, mga nasa ano siya, 60 meters, 60-70 meters yun. Kasi in-estimate namin sa lakad, pag naglalakad kami, nakailang steps, di ba? Parang ganun. Saka isang kasama ko, yun din yung estimate niya based on sa lakad niya. So, eto, naputo ko doon. Gamit ko .36. Umaabot siya 70 meters diretso. So, sabihin natin merong tao na nando doon 70 meters. Ito yung gagamitin ko, iron sight, kaya ko tamaan. Tao yun ha. Eh, syempre, alam mo naman tao, malaki. Eh, yung plate lang yun, late lang yun. Nagets mo? So, syempre, pagdating siguro sa war game, ano na, kailangan natin ng scope, long range scope, o kaya sniper scope na yung kailangan. Okay? Hindi na uubra yung red dot dito. Mahirapan na tayo pag red dot. Okay? So, ayun guys, nakapag-vlog na tayo ha. Spring type airsoft sa mga nagre-request. Hope may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. Hope medyo nag-enjoy kayo sa pag-target natin yung maliit na plate na napakalayo. Okay. So, until next vlog guys, thank you for watching. Always remember, stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.